sarap namang damhin kapag nasa iyong piling. Ang pag-asa'y walang hanggan, dakila ang iyong pangalan. O kay sarap namang damhin kapag nasa iyong piling. Ang pag-asa'y walang hanggan, dakila ang iyong pangalan. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwalat sa katotohanan sa buong mundo. Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pabagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang iyong nakikinig. So maganda yan, 1 Timoteo chapter 4 verse 16. So patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Maria. Protect safety with a humble heart. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 4, versikulo 5 hanggang 42. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob ang kanyang anak na si Jose. Dito, matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya ay napapagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin?" Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay?
Higit pa ba kayo kaysa amin ni Nunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, ang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggang. Sinabi ng babae, Ginoo, kung gayon po ay bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauuhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Wala po akong asawa, anong babae. Tama ang sinabi mong wala kang asawa, tugon ni Jesus. Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo, sabi ng babae. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Tinugon sa kanya ni Jesus, maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito'y hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong paparito ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ay magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo, sabi ni Jesus. Dumating ng sandaling iyon ang kanyang mga alagad. Nabigla sila nang makitang nakikipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus o kaya'y kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, halikayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat na ginagawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Samantalang, makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabay, kumain na po kayo. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkaing hindi niyo alam. Kaya't nag-usap-usap ang mga alagad. May nagdala kaya sa kanya ng pagkain. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y tutuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang pinagagawa niya. Hindi ba sinabi ninyo 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinug na at handa ng anihin. Ang gumagapas at tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggang. Kaya't magkasamang magagalak ang naghahasik at ang nag-aani. Kaya totoo ang kasabihang iba ang naghahasik at iba naman ang nag-aani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagal ang iba at kayo'y nag-aani sa kanilang pinagpagalan. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patutuong ito ng babae.
Sinabi niya sa akin ang lahat na aking ginawa. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya. Thank you so much, Tatay Ted. At sa pagkakataon naman na ito, dahil po ang ating kasamahan dito, si Pesma Jose, ay nagnilay po at kinuha niya ang kanyang pagninilay sa unang pagbasa. Babasahin ko muna yung unang pagbasa at saka isusunod po ang nilay ni Pesma Jose. Nakilala namin, siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Yan po ang ating gospel, ang ating mabuting balita sa araw na ito. Napakaganda po, medyo mahaba ng konti, pero marami po ang laman nito. At sinabi nga natin, multifaceted nga ang gospel. Kaya tingnan natin kung ano yung pagninilay na magagawa natin. So bago po tayo magpatuloy, welcome po sa lahat. Mapagpalang oras po sa ating munting tahanan dito at sa ating munting gawain ng ating pong pagninilay. And as usual, we open our program sa pagbasa po ng reflection ng ating Holy Father na kinukuha pa natin sa Words of the Popes. At ang ating Pope ngayon ay si Pope Benedict XVI. So basahin po natin ang pagninilay ng ating Santo Papa. Tingnan po natin ang kanyang reflections based po sa ating gospel na nanggaling kay St. John chapter 4 verses 5 to 42. Basahin po natin ang words of the Holy Father. In the encounter with the Samaritan woman, the symbol of water stands out in the foreground, alluding clearly to the sacrament of baptism, the source of a new life for faith in God's grace. This gospel, in fact, is part of the ancient journey of catechumens' preparation for Christian initiation, which took place in the great Easter Vigil. Whoever drinks of the water that I shall give him, Jesus said, will never thirst. The water that I shall give him will become in him a spring of water, welling up to eternal life. Yan po ay nasa John chapter 4 verse 14. This water represent the Holy Spirit, the gift par excellence that Jesus came to bring on the part of God the Father. Whoever is reborn by water and by the Holy Spirit that is in baptism enters into the real relationship with God, a filial relationship, and can worship Him in spirit and in truth. Yan po ay sa John chapter 23 verse 24, as Jesus went on to reveal to the Samaritan woman. Thanks to the meeting with Jesus Christ and to the gift of the Holy Spirit, the human being's faith attains fulfillment as a response to the fullness of God's revelation. Each one of us can identify himself with the Samaritan woman. Jesus is waiting for us, especially in the season of Lent, to speak to our hearts, to my heart. Let us pause a moment in silence in our room or in a church or in a separate place. Let us listen to His voice which tells us, if you knew the gift of God. Ito po ang pagninilay ng ating Santo Papa ni Pope Benedict XVI. Binasa niya po sa kanyang Angelus noong 27th of March in the year of our Lord 2011. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa. Napakaganda po ng pagninilay ng ating Santo Papa at sa akin naman, let me share something to you. Una po, sinabi po dito sa atin ni Pope Benedict na this part of an ancient journey of catechumens' preparation for Christian initiation,
which took place at the Great Easter Vigil. Now, dyan po sa Pilipinas, hindi marami yung nagko-convert sa atin na adult na sila. Dito sa US at sa ibang countries po, marami na nagko-convert na adult na sila. Ibig sabihin, ng buhay nila, either na naging Katoliko at nagpalit sila ng religion o hindi sila talaga Katoliko at nagpalit sila, pumasok po sila sa totoong simbahan, sa simbahang Katoliko. At yan po, hindi lang sila bibinyagan, iti-training pa sila. So there's a series of trainings para malaman nila ang turo ng simbahan kasi pwede na silang turuan. Yung infant baptism natin, hindi naman natin pwedeng turuan ang maliit pa na bata. Kaya meron tayong godparents that act in behalf ng bibinyagan na bata. So ang ating godparents should also be able to understand kung anong teaching ng church. Kaya hindi pwede na hindi Katoliko ang godparent. Kailangan Katoliko at kailangan dito sa US may certification ka o may letter ka mula sa pastor mo o sa iyong pari na ikay alam mo ang turo ng simbahan. So hindi lang basta-basta na kukuha tayo ng 30 ninong para po marami ang magiging kumpadre natin at kumadre, hindi po ganon. It is the mission of the church to check na ang mga godparents represent in behalf or standing in behalf of yung bibinyagan, alam nila ang ituturo doon sa bata. Now, dito sinabi ni Pope Benedict na catechumens, these are the one preparing na mga adult na preparing for the sacrament of baptism, usually binibigay during Easter Vigil Mass. Di ba? So, yan po ang konting explanation dito. At napakaganda pong sinabi niya na let us listen to His voice which tells us, if you only knew the gift of God. So ito po yung longing natin, ito yung hinahanap natin. Actually, sa ating buhay, marami po tayong hinahabol. Di ba? Wala tayong pamalengke, walang pambayad ng kuryente. Lahat yun hinahabol natin araw-araw. Gumigising tayo, pinipilit natin na gumising sa ating mga kama, sa ating mga tulugan upang magtrabaho sa araw na iyan. Dahil kailangan natin. At minsan nakikita natin na ang kailangan natin sa buhay na ito, yun pa yung humihila sa atin sa lahat na ginagawa natin. So if we only knew, di ba? Sinabi ni Pope, sinabi din ng ating Panginoon. Kung alam lang natin na ang hinahanap natin na ito'y walang katapusan dahil ito po ay nauubos. 30 pa lang, uno pa lang, wala nang natira sa sahod natin dahil pambayad sa utang and so on and so forth. So it's a vicious cycle. Walang katapusan po yan. We live to work, sabi nila, we work to live and we live to work. Walang katapusan. Bakit po? Kasi earthly things ito. Ang sinasabi naman dito ng ating Panginoon, sa kabilang buhay naman. At ang lahat po ng satisfaction, ng fulfillment sa kabilang buhay ay sa Kanya lamang manggagaling. Kahit 24 hours, 7 days a week po tayo mag-overtime, hindi po natin makikita ang fulfillment na maibibigay sa atin ng ating Panginoon. The desire for God is written in the human heart because man is created by God and for God. And God never ceases to draw man to Himself. Kahit po ateista, may Diyos. Only in God will he find the truth and happiness he never stops searching for. Saan to? Sino may sabi? Catechism, the Catholic Church, number 27. Nasa katekismo po natin yan. Walang tigil ang hanap natin sa isang bagay at ito lamang ang makikita natin sa Panginoon. We could never find it anywhere except God.
At dahil ito po'y naukit sa ating mga puso, hindi po tayo titigil. Di ba? Restless heart, sabi nga ni St. Augustine. This quote, ito yung Catechism of the Catholic Church, search for our deepest longing that can only be fulfilled by God. Yan po ang totoo dyan. So, sana nga ngayong Kwaresma, balikan natin itong istorya, itong gospel natin about the woman at the well. Yung babae sa balon, di ba? Yung Samaritan woman at the well na nakipag-usap sa ating mahal na Panginoon. At makita natin ang kanyang story. Kung ang kanyang need sa tubig na ito na nagbibigay ng buhay. At ang ma-offer ang between sa kanyang need at ang ino-offer ng Panginoon sa kanyang tubig. Ang totoong tubig na nagbibigay ng totoong buhay na walang hanggang. Di ba? Sa kanya, nagbibigay buhay lamang. Sa ating Panginoon, nagbibigay buhay na walang hanggang. Ayan, di ba? So maganda po, tingnan natin. Naalala ko yung last time nag-reunion kami. Ilang taon na kaming sa high school. Nakita ko yung isa kong kaklase. Wala pa noon, hindi pa masyadong Facebook noon. So, nakita kami, kamusta ka na? Sabi niya, ganun pa rin. Ha? Ilang taon na tayo nag-graduate ng high school, ganun ka pa rin, walang asenso. Di ba? Biro lang naman yun. I mean, it's casual lang na sagot. Pero isipin mo, halimbawa, 7 taon kayo hindi nagkita, yung tao na nakilala mo noon, ganun pa rin siya nang nakita mo ngayon after 7 years. Walang asenso. Well, parang hindi maganda, no? So, paano natin malaman na tayo po ay nag-aasenso? Ngayong Kwaresma, di ba, marami tayong mga gawain na pwede nating gawin at marami tayong ginagawa na pwede nating hindi gawin. Di ba? So, may penitential. It's as long as it gives us yung penitential na work. Sa halimbawa, yung, di ba, paglilimit natin ng mga pagkain, paglilimit natin ng mga bagay na sisiyahan tayo, candy, inom, sigarilyo, sini, etc., etc. O ang pagdagdag ng mga gawain natin na hindi natin ginagawa ngayon. So, halimbawa, pagbasa ng libro, pagbasa ng Bible, Catechism of the Catholic Church, and so on, pakinig sa PESMA, at iba pa. So, paano natin ito i-measure? Diba sinabi ko na noon, ang technique is to compare ourselves today sa ating self yesterday. So, we set goals para ma-compare natin. We set goals. Halimbawa, sasabihin natin na sa buong Kwaresma na ito, gusto ko basahin ang buong Gospel ni St. Luke o ni St. Matthew. So, maliliit lang muna na aspeto, maliliit lang na markers para makikita natin pag natapos natin may accomplishment tayo. At dahil maliliit lang, hindi natin masyadong nakikita na mahirap. Diba? Sabihin mo talagang gusto ko nang magbago ngayon, gusto kong pahirapan ang aking sarili. I have to do this. O pwede rin yun. Pero mas maganda kung i-divide natin sa maliliit para makikita natin na may accomplishment tayo. So, anong sabi sa atin ng ating Santo Papa, ng ating Gospel, in fact, na binigyan din ng ating Santo Papa? Kung nakikita natin ang ating Panginoon at hindi natin pinapakinggan siya, hindi natin malalaman kung ano ang gift of God. If we only knew the gift of God. So, pakinggan po natin. Let us listen to His voice which tells us, if you knew the gift of God. Thank you so much po. Mapagpalang oras sa ating lahat. Ito naman si Rex from Chicago Land. May God bless and keep us to Jesus Christ. Ito yung bang lingkod. Savior, Dito po pakinggan po natin likuran ang tubig ng buhay na pagmimigay po ni Tatay dito po Ted. sa Roma, Italia. Brother Teodoro, Sumagaysay. Okay, ating pong pagbulay-bulayan ngayon sa pangtatlong linggo ng panahon, sa kasulukuyang panahon ng Kwaresma, March 8, 2026, tungkol po sa the good
the Samaritan woman and Jesus Christ. John chapter 4 verses 4 to 42. Ang tungkol po sa tubig ng buhay. So, lagyan ko po ng kahulugan para sa iba yung pagninilay natin. Ang salita pong tubig ng letter T ay tamang pamumuhay. No? Samaritan, dahil sa kanyang mitiin, ginawa niya matama ang kanya pong buhay. At pangalawa, letter U, ugaliin lagi ang ugali Kristo sa pamumuhay po natin. The Samaritan woman, nakita na si Jesus, pero sinunod niya si Jesus. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ka na mauuhaw uli. Hindi katulad na binibigay sa inyo na ikaw mauuhay. And letter B, basahin lagi ang salita ng Diyos. Okay, ang salita ng Diyos, ang madalang kasulatan, the 73 books. Yan, okay. And letter I, maging inspirasyon lagi sa asal natin sa ating pong kapwa. Yan, be Christ-like to others. And letter G, gumawa lagi ng ikakalawalhati ng Diyos. Everything is for glory of the Lord. And letter N, naisin lagi ang matularan ng Inang Birhen Maria dahil siyang pinakamalapit papunta po sa kanya minamahal na anak. And letter G ay gumawa lagi ng mga bagay na mapapalapit tayo sa Panginoon. Yan. Amen. Buhay ng. At minamahal na mga kapatid, sa titik naman po sa salita pong buhay, letter B, baguhin lagi ang ating pong pananaw tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. CCC 17:21, the purpose of our life is to know, to love, and to serve God. Amen. At letter U, umasa lagi sa grasya ng Diyos. Umasa lagi sa Kanya, sa hope, one of the theological virtue. And letter 8, so hanapin lagi ang kalooban ng Diyos sa tanapong buhay natin, katulad ng hinanap ng Samaritan woman. At ganyan naman, and letter A, akapin lagi ang pagmamahal. John chapter 15 verse 13, ang tunay na pag-ibig ang pag-alay ng kanyang buhay sa kanyang kaibigan. Ginawa ba ng Samaritan woman? Yes, of course, no? Kasi magkaiba yung Samaritana kaysa mga Hudyo, pero dahil sa kanyang mitiin, ginawa niya, sabi na Jesus, hindi na mauhuli ang inom ng tubig na aking ibibigay sa iyo. No? Tapos, and letter Y, of course, sabi po natin ay, yaman natin ay buhay na walang hanggan. What's the use of everything if you lose heaven, right? Sang babaeng itong Samaritan woman, lumapit sa kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus, hindi ka na mauhaw pumuli. So tayo din na mga kapisma, minamahal na mga kapatid, mga magulang, samantayan sa dako ng mundo, samantay pinapadala ng Be a Real Water, nagbigay po ng buhay katulad ng bigay ng ating pong Panginoong Jesus sa pamagitan natin mga pag-iisip, sa ating mga sinasabi, sa mga ginagawa ng mga kamay, hakbang po natin ang mga paa, at maligayang pagninilay in the observance in the season of Lent. Muli, John chapter 4 verses 4 to 42, yung pagninilay mula po dito sa Roma. Brother Ted sa Magaysay. Amen. Mabuhay ang Pesma. Amen. Thank you so much, Tatay Ted. At sa pagkakataon naman na ito, dahil po ang ating kasamahan dito, si Pesma Jose, ay nagnilay po at kinuha niya ang kanyang pagninilay sa unang pagbasa. Babasahin ko muna yung unang pagbasa at saka isusunod po ang nilay ni Pesma Jose. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 7. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayang Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises at ito ay nasaksihan
ng mga kasama niyang leader ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Mariba dahil doon nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Magandang umaga, tanghali o hapon o gabi o saan man magkakarating ang video na ito. Ako po ay nandito sa inyong harap at atin pong pag-uusapan ang nakasulat sa Exodus 17:3-7. Ayon po dito sa Exodus 17:3-7 ay naglalarawan po ng isang pangyayari sa sangkatauhan na hindi nila kayang tiisin ang kung anumang mga problema o anumang mga dumarating sa kanila at lagi nilang isinisisi sa ating Panginoon ang mga problemang kanilang kinakaharap. Hindi sila natuto sa kanilang pinagdaanan. Bagkus ito ay sarili lang nila ang kanilang iniisip, at kung ating pag-isipan at pagtuunan ng mabuti ng mga problemang ating kinakaharap ay may solusyon, dahil hindi po ito ibinibigay ng Panginoon sa atin na walang solusyon sa mga problemang ito. Ito lamang ay isang paraan kung paano natin harapin ang mga problema, paano natin tanggapin ang mga pangyayari sa ating buhay. Lalo na sa mga pangyayari ngayon, no? Kung ihahalin tulad natin sa mga nangyayari sa ating bayan, sa ating bansa, sa ating komunidad, ay talagang ayon na ayon po sa atin ang mga talatang ito. Dito natin makikita kung paano tayo mamuhay, paano natin ipakita kung paano tayo lumaban sa hirap ng buhay at sa kung ano mang mga pagsubok na ibinigay ng Panginoon sa atin. Unang-una, yung mga tao ay hindi sila natuto sa mga pinagdaanan nila, sa mga eksperyensya nila. Hindi nila kayang harapin kung anumang problema, lalong-lalo na kung ihambing natin ito sa ating gobyerno na ngayon ay wala tayong maririnig kundi puro pagsisisi sa ating mga namumuno. Bagkus yung mga pagsisisi na yan, yung mga paratang na wala namang silang matibay na ebidensya, ay lagi nilang pinupukol sa pamunuan ng gobyernong ito. Kaya sa akin, no, bago lumabas sa bibig natin kung ano man ang isasalita natin, dapat isipin muna natin kung ito ba ay may patutunguhan at makakatulong sa ating kapwa. Dahil ang mga problemang ibinigay sa atin ay hindi ito binigay sa atin na hindi natin makakaya. Unang-una, ang mga problemang ito ay sino ba ang may gawa? Hindi ba tayong mga tao na rin? Dahil sa pagwawalang bahala natin sa ating kapaligiran, sa hindi natin maibigay ng maayos kung ano ang karapat-dapat, no? So dapat unawain natin kung ano ang kayang ibigay ng namumuno sa atin. Kung sa bagay ang namumuno sa atin ay hindi nakapikit, hindi nakapiring ang kanyang mga mata, bagkus nakikita niya ang mapagkakamali na nangyayari sa ating pamahalaan o sa ating gobyerno. Ganon din ang ating Panginoon. Alam niya ito. So hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay,
pagsusuporta po at pag-share. Like and share po ng ating munting tahanan na ito, ang ating humble channel dito sa PESMA at sa YouTube, ang ating PESMA Plus. Ang ating pagninilay sa Ebanghelyo sa madaling araw dyan po sa Pilipinas o ang ating Gospel Reflections. Ito po ay ginagawa natin kada Wednesday, Friday, and Sunday. Miyerkules po, Biyernes, at Linggo. At ang ating namang rosary is every day except Sunday. So again, thank you so much and may God bless and keep us through Jesus Christ our Lord and Savior. Ito naman po si Rex from Chicagoland. Hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa muli po. Lumapit ka, manahan ka, halina sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu